어떤 마을에 그 덩어리 귀신 들린 그런 아이가 살고 있었어요. So, yung binasa natin kanina ay sa isang lugar or sa isang village, merong isang batang babae doon na inaalihan ng demonyo. 그래서 이 귀신이 이 아이를 붙잡고 하는 일이 뭐냐면 넘어뜨리고 거품을 물게 하고 고통을 받게 하는 일을 했어요. So, itong masamang espiritu na pumasok doon sa batang babae, ang ginagawa ng masamang espiritu na to, kumbaga, lagi niyang sinasaktan yung babae na to, tapos sa tuwing naglalakad siya, nadadapa siya, o kaya naman laging nagsusuka. 그래서 계속 이게 말라가는 거야. Kaya yung batang babae na yun, sobrang payat 그 niya. 아빠 마음이 어떻겠어요? So, sa tingin niyo, ano yung magiging pakiramdam ng tatay ng bata? 그래서 예수님이 오셨다는 소식을 듣고 예수님을 데리고 아들을 데리고 예수님한테 온 거예요. Kaya nung narinig ng tatay na to na si Jesus ay nandoon, ang ginawa niya, dinala niya yung anak niya kay Jesus. 근데 예수님한테 오기 전에 예수님이 제자들한테 좀 고쳐달라고 부탁을 했는데 예수님의 제자들도 이 귀신을 못 쫓아내고 고쳐주지 못했어요. Pero bago yung tatay na to pumunta kay Jesus, itong tatay na to pumunta muna siya sa mga disipulo ni Jesus. Sinabi na, pero yung mga disipulo ni Jesus, hindi nila mapagaling itong bata. 왜냐하면 예수님의 제자들이 믿음이 없었어요. Kasi that time kahit yung mga disipulo din ni Jesus walang pananampalataya. 그리고 그 아빠도 예수님 앞에 나와서 고쳐달라고 할 수 있는 그 믿음이 있었지만 될까 안 될까 하는 이런 불신이 있었어요. Pero yung kahit yung tatay na yun, kahit nananampalataya siya na kayang pagalingin ni Jesus yung kanyang anak, pero nagdadalawang isip pa rin siya na mapapagaling kaya ni Jesus o hindi. 근데 아빠가 왜 아들을 데리고 예수님한테 데려왔을까요? Pero bakit yung tatay, dinalat niya pa rin yung anak niyang babae kay Jesus? 그 아빠는 하나님은 모든 것을 하실 수 있는 분이기 때문에 믿고 또 온 거예요. Kasi yung tatay niya yun, nanampalataya siya, naniwala siya na kayang gawin ng Diyos o kayang gawin ni Jesus ang lahat ng bagay. 하나님께서는 절대로 불가능한 것을 절대로 가능한 것으로 바꾸실 수 있는 분이에요. Ang Diyos, kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible sa into possible. 근데 이 병이 어디서부터 오는지 우리가 알아야 돼요. Pero itong karamdaman na to, kailangan nating malaman kung saan nagmula. 이것이 펀더멘털 코스, 그러니까 근본 원인이 영적인 문제에서 또 온 거예요. So, itong problema ng karamdaman, ito ay nagmula sa pangunahing, cause. 그래서 오늘 보면요, 여기에 거품을 물고 쓰러졌다. 그거 뭐냐면 지금 얘기하면 간질 같은 거예요. So, di ba yung binasa natin kanina, yung batang babae na to, habang naglalakad siya, lagi siyang dadadapa, o kaya naman lagi siyang nagsusuka, nanginginig siya. So, kung titignan po natin, yung karamdaman na to ay parang katulad ng epilepsy. 자기가 뭔가 일을 잘못해서 오는 병도 있지만 이 근본적으로 영적으로 악한 영으로부터 시작되어지는 질병도 있어요. So, kahit may mga karamdaman po na nagmula po dahil po sa sa pagkakamali po natin, pero madalas ang mga karamdaman po ay nagmumula po sa demonyo o masamang espiritu. 이제 뭐 세상이 절반 이상, 50% 이상 이제 정신병으로 고생하게 된다 그래요. Ngayon, yung populasyon ng ating mundo, halos 50% ng mga tao dito sa mundo ay nagsasuffer po from mental problem. 굉장히 어려운 문제, 고치기 힘든 게 멘탈 프로그램이에요. At yung isa sa pinakamahirap na pagalingin na problema ay yung mental problem. 이제는 간질병 같은 경우도 이 뭡니까? 병원에서 이제 약 이런 것들이 좋아져서 많이 잡히는데 문제는 귀신이 붙잡고서 넘기고 잡아뜨리고 그러는 것은 고칠 수가 없는 거예요. Yung epilepsy po, 의학으로. kumbaga, yung sakit na epilepsy, dahil po yung gamot po natin or yung medisina po natin ay, po ito, kumbaga mas gumaganda na po, kaya napapagaling po ang karamdaman po na to. Pero ang problema po, yung mga karamdaman na ibinibigay po ng masamang espiritu or ng demonyo po ay hindi po mabigyan ng kagalingan. 이런 근본적인 부분, 이 어려운 부분은 오직 하나님만이 고치실 수 있는 거예요. So yung mga ganitong may hirap po na bagay o mga ganitong klase ng bagay, tanging ang Diyos lang ang
하나님의 능력이 아니면 불가능한 일이에요. So if it's not through God's power po, this is impossible thing. 자, 이 근본 문제를 치유하는 것도 그리스도. At yung magkaroon din po ng healing, yung pangunahing dahilan or pinagmulan po ay tanging kay Kristo. 사단의 문제, 흑암의 문제, 이 악한 영의 문제를 해결할 수 있는 분이 오직 왕 대신 그리스도밖에 없는 거예요. So yung problem po kay Satanas, yung sa demonyo po, yung masamang espiritu po, ang tanging makakawasak lang po niyan, only si Kristo lamang po, only Christ who became the true king. 하나님을 떠나서 완전하게 불행해진 인간들을 살릴 수 있는 것도 누구예요? 선지자 대신 그리스도밖에 없어요. At yung mga tao po who became separated from God po and living within unhappiness po, sino lang po ang makakapagpagaling po sa kanila? Ito pong si Kristo. 모든 죄의 원인이 되고 지옥 갈 수밖에 없는 죄를 원죄라고 그러는데 그 원죄를 해결한 부분도 한 분도 제사장 대신 그리스도밖에 없는 거예요. So who became a true prophet. Pero tapos siya din po yung nag-solve po ng ating pong original sin kung saan tayo po ay nagsasuffer po, naghihirap po sa mga kasalanan. Pero yung nag-solve po nun, yung nagpalaya po sa atin nun, ay walang iba po kundi si Kristo na siyang tunay na pari. 오직 예수 그리스도의 능력으로밖에 안 되는 거예요. So meaning to say po, it's only possible po with the power of Christ. 자, 고린도전서 1장 24절에 보면 그리스도는 하나님의 파워고 그리스도는 하나님의 위스덤이래요. So in 1 Corinthians 1 verse 24 po, it says there that Christ is the power and wisdom of God. 누가? Sino daw? 그리스도. Si Kristo. 나인틴 봐. 그래서 우리가 예수의 이름을 불러야 되는 거예요. That is the reason why we have to call on the name of Jesus. 약속했잖아요, 예수님이. So, this is what Jesus promised. 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 시행한다고 그랬어요. So, sinabi niya, pinangako niya, if you pray in my name, ako yung kikilos. 근데 우리가 먼저 알 것이 하나님이 왜 이런 아픈 사람에 대한 왜 이런 그 아픈 사람들에 대한 계획을 갖고 있다는 걸 알아야 돼요. Then we also have to know po na meron pong plano po ang Diyos po sa mga taong nakakaranas po ng mga karamdaman or naghihirap sa mga karamdaman. 하나님의 모든 계획의 초점은 어디 있냐면 이 까릭다산 구원에 있어요. Ang Diyos po, saan po lahat nakadirekta po ang pansin po ng Diyos sa kaligtasan? 이 귀신 들린 아들을 예수 그리스도께서 쫓아내시고 예수 그리스도께서 쫓아내시고 그에게 구원의 은혜를 베푸시는 거예요. So ito pong batang lalaki po na pinapanahanan po ng masamang espiritu po, by the name of Jesus Christ po na na-proclaim po sa kanya, lumayas ang masamang espiritu or demonyo po sa kanya. 그리고 그리스도의 증인으로 세우시는 거죠. At na-raise po siya bilang isang witness ni Kristo. 아멘. 아니 귀신 들렸던 사람이 귀신이 쫓겨나가고 이렇게 멀쩡해지면 뭐 하겠어요? 하나님 앞에 감사하고 찬양하고 영광을 돌리죠. So if you will imagine and if you will think about po, kung ang isang tao po who are being possessed po by this evil spirit or by demon po, tapos napalayas po sa kanya ang masamang espiritu, of course po mag-glory or magbibigay po siya ng papuri po sa Diyos. 하나님의 목적이 이거예요. Kasi yung purpose po ng Diyos ay para tumanggap siya ng kapurihan, ng kalwalhatian. 구원을 주시고 하나님의 영광 받으시죠. To give us yung salvation po and for God to receive glory. 이 앱사 지역에도 이런 악한 영에 시달리는 사람들 많아요. So kahit even sa region po or sa place po ng EPSA, there's a lot of people who are being possessed po by evil spirits. 두킵도 그렇고 발리바고도 그렇고 뭐 저 내려가면서 뭐예요? 저기 사방 마이삭도 그렇고 이런 악한 영에 시달리는 사람들 많아요. Marami pong lugar katulad po ng Bukid, Sampo, Maysampo, Balibago. So there's a lot of people who are being possessed by evil spirit po. 여러분들이 왜 이 메시지 들어요? So why you are listening to this message right 하나님이 now? 여러분들 사용하기로 원하는 거예요. Because God wants to use you. 아멘? 여러분들이 예수 그리스도 하나님의 능력이고 지혜가 되신 예수 그리스도를 소유한 사람들이잖아요. Because you are the person po who possess the power and the wisdom of Christ. 지난 토요일에도 두키제 가서 우리 7명의 렘넌트 전도자들이 복음 전하고 영접시키고 그랬잖아요. And last week sa Dukit, yung mga 7 remnants natin, you went there and
relate po yung gospel, nag-evangelize sila. 두키세 난리 났어요. So sa Dukit, ang dami pong mga problemang nangyayari doon. 흑암과 저주의 세력이 예수 이름 앞에 막 무너지니까 지금 사단 나라가 무너지고 있단 말이에요. Kumbaga, ang ibig ko pong sabihin, dahil po yung kapangyarihan po ni Satanas po ay nawawasak. I mean, all the curses, all the disaster po ay patuloy po nawawasak yung kapangyarihan ni Satanas. 누구 때문에? 누구 때문에? Sa pamamagitan nino. 우리 7명의 랩넌트 전도자들 Sa 때문에. pamamagitan ng mga 7 remnants. 전도자들이 가면 귀신이 발벌 떨어요. So kapag yung mga remnants na to pumupunta doon, nagbabahagi ng gospel, si Satanas yung masamang espiritu, nanginginig siya sa takot. 왜 흑암 세력이고 사단의 졸개들이란 말이에요. 그러니까 그리스도의 빛을 가지고 하는 사람들이 빛을 쫙 하고 비추니까 어떻게 돼요? 어? So, dahil meron kayong liwanag ni Kristo, kapag pumunta kayo doon at nagnindig kayo ng liwanag ni Kristo, anong mangyayari? 사단 마귀가 두려워하는 것은 그리스도밖에 없어요. Isa lang ang kinakatakutan po ni Satanas, si Kristo. 여러분들을 무서워하는 게 아니고 여러분들이 소유하고 있는 이제 그리스도를 무서워하는 거예요. So, Satan is not afraid of you, but Satan is afraid of you because you possess Jesus Christ po, na nasa inyo. 그리고 또 그 환자의 가족에 대한 하나님의 계획을 알아야 돼요. And within family po, you also have to know po kung ano yung yung plano po ng Diyos. 가정과 가문에 어떻게 해요? 까짓까짓한 구원을 위해서. So, within the family po, or family line, yung plano po, yun ng Diyos sa salvation po ay naroon. 그리고 이 가정 가문을 뭐예요? 치유 사역, 힐링 미니스터로 가문으로 만들기 원하시는 거예요. And God wants to raise them, raise yung family po as a healing minister. 그래서 이 가족들이 이렇게 안 그러겠어요? 내 아들이 귀신이 쫓겨나갔는데 얼마나 감사하고 기뻐. 그러니까 매번 그 믿음을 가지고 어떻게 해요? 기도하면서 현장을 복음하는 일에 쓰임받는단 말이에요. So, di po ba, kung isipin po natin, ano kaya yung magiging pakiramdam po ng isang magulang po kapag nakita niya po yung anak niya na napalaya na po sa pagiging alipin po ng masamang espiritu, hindi po ba magpapasalamat po siya at gusto niyang ibahagi po itong pagpapala na tinanggap po niya. So, ibig sabihin yung evangelism po ay mangyayari. 그 다른 사람을 위해서 사랑의 수고를 할 수 있고. And from that moment on po, they can also devote and love other people. 그리고 이 믿음을 가지고 하나님만이 하실 수 있구나. 예수 그리스도의 이름의 권세로 우리가 할 수 있구나. 이 믿음을 가지고 어떻게 해요? 소망을 갖게 되는 거예요. So having this faith po na tanging sa pamagitan lang ng Diyos, ay possible ang lahat ng bagay na to. 그리고 세 번째 이 엔바이런먼트 환경에 대한 우리가 계획을 보게 돼요. Sa oras din po na yon, makikita rin po natin yung plano po ng Diyos within our environment. 이 사람들이 영적으로 지금 묶여 있었구나. 이걸 보게 되는 거예요. Then you will see na these people or those people are being bound by ng masamang espiritu. 그러면 주변에 뭘 봐요? 이게 아이돌 월십을 하고 있구나. Then ano po yung makikita nyo? What you will see? This is idol worship. 그리고 종교에 묶여 있구나. They are being bound by this religion. 이 환경을 치유해줘야 되는 게 그래서. Sa oras po na yon, you can heal yung environment po nila. 아멘? 무슨 얘기인지 알아? 그래서 영적인 스피리추얼, 영적인 환경을 치유해줘야 돼요. And then you also have to heal them with their spiritual environment. 뭘로? With what? 우리가 가지고 있는 그리스도의 복음으로. With the with the gospel na ibinigay sa inyo sa pamagitan ni Kristo. 여러분이 갖고 있는 게 최고의 웨폰이에요. 그리스도가 최고의 무기, 하나님의 무기. The weapon that you possess po na si Kristo is the greatest weapon. 영적인 환경뿐만 아니라 정신적인 거 있잖아요. 정신적인 거, 멘탈 파트. So not only the spiritual environment po, but even the mental environment, 아니, you have to heal them po. 미국에 정신적으로 이상이 없는 사람이 총을 갖고 와가지고 몇십 명, 40명, 50명을 막 죽여요. 죄도 없는 사람들. So sa Amerika po, sa tingin po ninyo, if they are mentally stable po, sa tingin po ninyo, hahawak po sila ng baril tapos kung sino-sino lang yung mga babarilin na tao. 돈 때문에 부모를 죽이고. So because of money po, they kill their parents. 자기 나라의 국익을 위해 가지고 막 그냥 전쟁을 많이 일으키잖아요. 지금 보면. So kung titignan po natin, marami din po ang mga labanan po ang nangyayari sa country nila. 이게 뭐냐 하면요. 우리가 이 환경 이런 것들을 치유하지 않으면
시대적으로 막 이렇게 저주재앙이 막 몰려오게 돼 있는 거예요. So, kailangan po ninyong isipin, if we will not heal ito pong environment po na to, yung atin pong age, yung age po natin ay magbabound po sa mga crisis and disaster po. 아이돌 월십하면 출애굽기의 말씀처럼요. 무조건 자유선 3, 4대까지는 계속해서 저주재앙이 밀려가는 거예요. So, di ba it says in Exodus 23 to 4 po, kapag hindi po natin pinutol yung atin pong idol worship, yung curses po na to ay mapapasa up to 3rd and 4th generation po. 그거 막는 거예요, 우리가. So, tayo po yung work po natin is to block this. 복음을 가진 치유사역자. Kayo pong who possess the gospel po. 우리 오전도사님이나 우리 신라전도사님, 홍사모님, 그리고 우리 베스 집사님이나 루스 집사님도 이 치유사역자로 부름받았단 말이에요. So kaya po yung mga adult members po natin, you are called po sa pagiging sa ministry po ng healing po na to. 알드린을 통해서 우리 루스 집사님이 얼마나 기도를 하겠어요. So para po, for the sake of Aldrin po, kailangan nyo pong manalangin pa po ng mas malalim po. 이 앱사 지역에서 가장 하나님이 사랑하는 사람이 알드린이에요. Dito po sa lahat po ng populasyon po or tao po dito sa EBSA, ang pinakamamahal po ng Diyos ay si Aldrin. 난 그거 내 믿음이에요, 그거는. It's my faith po. Yun po ay pananampalataya 그러니까 po. 우리가 계속해서 기도하는 이유가 뭐예요? So what's the reason why we continuously pray po? 기도 안 하면요, 이런 귀신 같은 거 악한 영이 도망가지 못해요. 이렇게 밖으로 나가지 못해요. So if we will not continuously pray po, this evil spirit po, 쫓아내지를 못한다. this evil spirit po, hindi po sila aalis po. 그리고 고치기 힘든 병들도 우리가 계속 믿음으로 기도해야 되는 거예요. Kaya po kahit yung mga difficult problems po or mga sitwasyon po, kailangan po natin magkaroon ng mas malalim pa na panalangin. 고쳐지지 않더라도 하나님 계획 때문에 뭐예요? 우리가 계속 기도하면서 우리 자신들이 믿음이 자라게 돼요. So kahit hindi po pagalingin po ng Diyos sa mga sitwasyon or environment po natin, yung ating karamdaman, kailangan po pa rin po natin pumasok sa loob ng 하나님의 pananampalataya. 계획은 앱사 지역의 치유의 망대가 쓰는 걸 원해요. So, ang desire po, ang plano po ng Diyos ay mag-raise po ng partisan of healing po dito sa EBSA. 1000 바르티전 치유의 망대. So, 1,000 healing partisan. 무슨 얘기예요? 1000 제자가 일어나는 걸 원하시는 거예요. Ibig sabihin po noon, God's desire po is to raise 1,000 disciples. 그래서 237 5천 종족을 향해서 복음을 선포하는. It is toward 237 nation and 5,000 tribes po to preach yung gospel. 필리핀과 동남아시아 그리고 전 세상을 향해서 치유의 메시지를 선포할 치유 사역자들로 여러분들 부르신 거예요. So tinawag po kayo ng Diyos bilang isang mga healing minister po na magpapagaling who will save this country, Philippines po, Southeast Asia country, and the whole world. 그래서 우리가 다 치유 사역자로 이미 부름 받았기 때문에 내 믿음을 가지고 선포합니다. So that is why po you and I are called po bilang isang mga healing minister. So I proclaim to you right now. 베스 집사님이나 루스 집사님도 그리고 오전도사님 같은 다 뭐예요? 치유 사역자. 그래서 아픈 사람들, 치유받아야 될 사람들을 돕는 리더들이에요. Kaya po, kayo po ay mga healing minister po. So in the future po, eventually, kayo po ay gagamitin po ng Diyos for other people po na makareceive po ng kagalingan. 오늘 마가복음 9장 18절 19절에 보면 왜 치유를 못했냐? faith. 제자들의 믿음이 꿀랑이었어요. So sa Mark chapter 9 verse 18 through 19 po, bakit po yung healing hindi po nangyayari or hindi po nagtitake place? Dahil sa kulang ang pananampalataya. Ganun po yung mga disciples. 그 예수님이 속이 상해가지고 야, 이 믿음이 없는 세대야. 내가 너희하고 언제까지 함께 있고 얼마나 너희들을 향해서 참아야 되느냐 이렇게 말씀하시잖아요. 여기 19절 읽으면 돼요. Ayan po. Kaya po, tawag po nito, nung hindi po napagaling po ng mga disipulo po, yung isang inaalihan po ng demonyo, sinabi po ni Jesus sa mga disipulo na yun, kayong mga maliliit ang pananampalataya. 예수님이 21절에 이렇게 물어봐요. 아버지한테 야, 이 아이가 언제부터 이렇게 됐냐 이렇게 물어봐요. So, tinanong po ni Jesucristo yung tatay, kailan pa yung bata, kailan pa nakakaranas ng ganito ang bata? 어릴 때부터 그랬어요 그러는 거야. So, sinabi ng tatay na yun, naranasan niya na po na ito
siya ay bata pa. 이 인간은 태어날 때부터요 문제를 갖고 태어나요. So, ibig sabihin po nun, ang mga bata po ay nagkakaroon na po ng problema kapag kapanganakan pa lang. 그래서 이 근본 문제를 치유해 줘야 되는 거예요. So, that is why po we have to heal their fundamental cause. 아멘. Amen. 40년 동안 안진뱅이로 앉아있던 사람이 있었죠 성전 미문에. So, di po ba, sabi sa Biblia po, there is one crippled man po na nakaupo po sa temple po called Beautiful Gate. 다른 거는 없고 지금 뭐야 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걷게 한 거예요. So, he was not healed po through others po, but only by the name of Jesus Christ of Nazareth. 이게 보면 태어날 때부터 그랬고 뭐냐면은 이 귀신과 연관이 영적 존재와 관련이 있었다는 얘기예요. Kaya po, 영적 존재와 이렇게 관계가 있었다고. 관계, 릴레이션십. 아니 그 릴레이션십이 아니고 뭐라 그래야 되나? 그 영적 그러니까 귀신이 잡고 있었어. 컨택하고 있었어. so, ibig sabihin po nito, they are being related po sa mga spiritual, evil spirit po, spiritual beings. 그래서 22절 한번 읽어주세요. 22. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahalis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. 그러니까 예수님한테 이런 거 고쳐주실 수 있어요? 그렇게 불쌍히 여겨서 우리를 도와주세요. 이렇게 얘기한 거예요. Kaya po, sinabi po nila, Panginoong Jesus, kaya niyo po bang, tulungan niyo po kami, kaya niyo po bang gawin po ito? 그러니까 예수님한테 쉽게 얘기해서 고쳐주실 수 있으면 고쳐주세요 그랬는데 예수님 뭐라 그래요? 뭐라 그래요? 23절에 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다 이렇게 얘기해요. So, syempre po, kung halimbawa, kung hindi po kayang gawin po ni Jesus, sasabihin niya, hindi ko kayang gawin ito. Pero sinabi niya sa verse 22, tinatanong mo ba kung meron akong magagawa? Sinabi po niya, mangyayari ang lahat sa sino mang may 사실 보면 pananampalataya. 예수님의 제자들도 그랬고 그 아빠도 그랬고 이 뭐예요? 꿀랑 페이스였어요. So, kahit yung, even the disciples, even the father of this child po, they have this lack of faith. 근데 예수 그리스도 믿고 하나님 창조주 하나님을 믿는 그런 믿음을 갖고 하면은 능치 못할 일이 없대요. Pero kapag meron po kayong pananampalataya po, if you really have the faith that Jesus is the Christ po, then wala pong bagay na hindi po posible. 그래서 특히 치유사역자들 있잖아요. 그리고 이 병든 사람을 간호하고 도와주는 사람들은 성령 충만해야 돼요. Kaya po, those who are minister po ng healing, a healing minister po, kailangan, you really have to be filled with the Holy Spirit po. 우리 루스 집사님도 항상 기도하면서 성령 충만함을 하나님 주시니까 우리 아이들이나 잘 케어해 줄 수 있는 거예요. So as for Deaconess Luz po, as you take care Aldrin po, you really have to pray po, asking for the filling of the Holy Spirit po. 계속 말씀 삼아하고 예배에 성공하고 그러면 어떻게 해요? 믿음이 충만해져서 그 믿음 가지고 어떻게 승리할 수 있는 거예요. Kasi as you worship po, as you pray po, ang Diyos po, pinapalago niya po yung pananampalataya po ninyo. 그냥 내 힘으로만 하려면 루스 집사님 힘들어서 못해요. Of course po, if you will do it on your own way po, it will be hard for you. 하나님의 능력, 그리스도의 능력으로 해야 되는 거예요. You have to do it po through or with the power of Christ. 그래서 기도를 집중해서 기도하고 24 기도하려는 거예요. So that is the reason why you have to pray continuously and 24 hours. 아멘. Amen. 29절에 보면 예수님이 말씀하실 때 뭐예요? 기도 외에 다른 것으로 이런 악한 것들이 나갈 수 없다는 거예요. So in verse 29, Jesus said, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng Espiritu sa pamamagitan ng pananalangin. 자, 여러분 정말 이 믿음 가지시기 소원합니다. Kaya po, I really pray po that when you pray po, you have to pray po with faith. 자, 한번 따라해요. 예수 이름으로 모든 것을 할 수 있다. Sabihin niyo po, please repeat after me. I can do everything. I can do Sabihin niyo everything po, I can do everything. I can do everything through the name of Jesus Christ. through the name of Jesus Christ. 아멘. Amen. 예수 이름으로 할 수 있으니까 예수 이름으로. So you can do it through the name of Jesus 왜 Christ. 사단의 머리를 박살
po. 악한 악령의 세력을 이길 수 있는 분은 바로 그리스도밖에 없는 거예요. So tanging si Kristo lamang po ang kayang ano nga po ito, magpalayas po ng masamang espiritu. 빌립보서 3장 21절은 뭐예요? 그가 만물을 자기에게 풍족케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하셨느니라. 3절 22절. Sinabi po sa Filipos chapter 3 verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. 예수는 만물을 창조하신 하나님이시란 말이에요. 창조주 하나님. Ang Diyos, sa si Kristo po, siya po ang Diyos na siyang lumikha ng atin ng lahat po ng bagay. 전지전능하고 무소부재하신 분. 전지전능 Almighty God. Siya po ay Omnipotence, Omniscience. So, siya po ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na nasa lahat ng damo at ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng 그래서 하나님의 bagay. 모든 우주 만물의 이름이 있는데 그 모든 이름 위에 뛰어난 이름이 예수예요. Kaya po, ang pangalan lamang po ni Hesus Kristo, ang mga bagay po dito sa mundo ay yumuyo po sa kanyang pangalan. 아멘. Amen. 누구의 이름? His 예수의 name 이름. po, the name of 그래서 Jesus. 성전 비문에 앉아서 40년 동안 이 안진뱅이로 있던 사람에게 뭐예요? 베드로가 가서 눈을 딱 바라보면서 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 건 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 하니까 벌떡 일어나서 걸었잖아요. That is why the crippled man po who suffered for 40 years po, so Peter looked at him straightly po and he said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you in the name of Jesus Christ. Arise and walk." 일어나서 육체적으로 벌써 치유됐죠? 그 다음에 뭐예요? 맨날 배고로 불쌍하게 이렇게 해서 피티풀 했는데 정신적인 문제 부분에서 해결됐죠? 그리고 무엇보다도 뭐예요? 깔리따샤 구원을 받았잖아요, 영적으로. So nagkaroon po siya ng kagalingan po sa kanyang karamdaman po, at bago po mangyari po yun ay he was begging po, di po ba? Pero nagkaroon po siya ng kaligtasan. 여러분 너무 낭만하고 좌절할 수밖에 없는 문제 가운데 다 이렇게 있을 때 뭐예요? 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 하고 여러분들이 선포해야 돼요. So when you are facing problems po that makes you really that makes your nails po go down, pero at that time po you really have to pray po in the name of Jesus Christ of Nazareth. 모든 문제에 답이 있다면 이 문제는 문제가 아니에요. So if there's an answer or solution to all sa lahat po ng problema, hindi po yun. 여러분은 모든 문제를 해결하신 해답 그리스도를 소유하고 있잖아요. Kasi you already possess po yung answer na yung si Jesus Cristo. 아멘. Amen. 집사님들 정신 바짝 차려야 돼요. 속지 말고. Yung mga church officer po natin, yung mga deacons po natin, do not be deceived po. You have to gumising. 그리고 우리 렘넌트들 여러분들이 미래의 주역이에요. Yung mga remnants natin, you are the main figure of the future. 우리 교회 이제 앞으로 어떻게 변하는지 봐요. Tingnan nyo kung kailangan nyo makita yung pagbabago ng ating simbahan. 그래서 우리가 뭐 하냐? 이제부터 할 게 딱 하나예요. 예수 이름으로 기도하는 거예요. So what do we have to do? You have to pray in the name of Jesus. 너희가 내 이름으로 기도하면 내가 일하겠다는 거예요. So di ba sabi ni Jesus na if you pray in my name, I will work. 그리고 15장 16절에 보면 이렇게 나와요. 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너희를 택해서 세웠대요. Sinabi sa John chapter 15 verse 16, sinabi ni Jesus na hindi kayo ang pumili sa akin, but ako ang pumili sa inyo. 근데 그 이유는 뭐냐면 너희들에게 과실을 맺게 하는데 너희 과실이 항상 있게 해서 내 이름으로 하나님께 무엇을 구하든지 다 받게 하려고 그래요. So ano yung reason? Kasi hindi lang kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang iyong bunga, at anumang hingin ninyo sa Ama sa kanyang pangalan ay ibibigay sa inyo. 그 여러분을 택하신 분이 바로 예수 그리스도고 여러분에게 증거, 열매를 성령의 열매를 많이 맺게 해주시겠다는 얘기예요. So the one who chose you is Jesus Christ po, and He allows you po to bear much fruit po through the Holy Spirit. 언제? 예수 이름으로 기도할 때.
when you pray in the name of Jesus Christ, 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았는데 구해라. 그러면 받으리니 너의 기쁨이 충만하리라 이렇게 말씀하셨어요. so sinabi rin po niya na until now you have not asked anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. 아멘. 아멘. 그래서 예수 이름의 권세를 여러분이 갖고 있는 거예요. 파워를 갖고 있어요. Kaya nga po, sa pangalan po ni Jesu Cristo, meron pong kapangyarihan. 목사님은 그런 귀신 쫓겨나가는 거라든지 이런 그런 것들이 맞춘 것들이 되게 많아요. So si Pastor, marami na siyang naranasan na magpalayas ng masamang espiritu ng mga demonyo. 한국에서도 그랬고 필리핀에 와서도 그랬어요. So marami na siyang naranasan even sa Korea kahit dito sa Pilipinas. 사단마귀 귀신이 목사님을 되게 무서워해요. So itong si Satanas na masamang demonyo, kinakatakutan si Pastor. 왜냐하면 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있고 그 믿음으로 예수 이름을 사용하기 때문에 그래요. Dahil meron siyang ministry na dala-dala ang pangalan ni Jesu Cristo. 귀신 들린 자는 나하고 눈을 못 마주쳐요. Alam niyo ba yung mga taong pinapanahanan, inaalihan ng masamang espiritu, they cannot have this eye contact to 자, Pastor. 그래서 마가복음 9장 25절에 뭐예요? 예수께서 물 위에 달려 모이는 것을 보시고 그 더러운 귀신을, 그러니까 예수님한테 막 이렇게 사람들이 모여가지고 뭐 하나 보러 모인 거예요. 그래서 쉽게 얘기해서 뭐 물으면 됐어. 그러면 근데 그때 뭐예요? 더러운 귀신을 꾸짖어 갈았을 때 덩어리 되고 귀머운 귀신아 내가 내게 명하노니 그에게서 나오고 다시 들어가지 말라. 이렇게 말씀하셨어요. 명령하셨어요. So in verse 25 po, nung makita po ni Jesus na dumadami na po yung mga tao, so inutusan niya yung masamang espiritu. Sinabi niya, inuutusan kita espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. 오직 예수 이름으로 기도할 때 어떻게 해요? 모든 환과 저주 세력이 무너지는 거예요. So when you pray in the name of Jesus po, all the curses and disaster po will crumble down. 그때 반드시 응답이 오게 돼 있어요. And then yung answer ng prayer po ninyo will surely come. 아멘. 아멘. 왠지 알아요? You know, 약속하셨어. 카브나. you know why is that po? Because it's God's covenant. 믿음을 가지고 기도하면 하나님이 반드시 예수 이름으로 기도하면 응답하시게 돼 있어요. So if you pray with faith po, ang Diyos sasagutin niya yung inyong panalangin. 어떨 때는 즉시 다이렉트로. So at times po, like immediately or directly niyang ibinibigay yung 어떨 때는 좀 kasagutan. 기다려. 왜? 최고의 시간에 응답을 주시려고 그러는 거예요. So may pagkakataon po na tayo po ay pinaghihintay po niya kasi meron pong tamang time schedule po. 안진뱅이는 40년 동안 앉아서 구걸하다가 40년 후에 전도자 베드로를 보내서 어떻게 해요? 예수 이름이 선포될 때 그때 벌떡 일어나서 하나님께 영광 돌렸잖아요. So just think about this po. For 40 years po, this crippled man po was in the state of begging po ganyan. Pero after 40 years, si Peter po, he proclaimed Jesus Christ of Nazareth to this crippled man and he arose po. 아브라함 같은 경우에는 아들 주신다고 약속한 거 맨 처음에 아들 주신 거 25년 후에 응답받았잖아요. So di po ba, even si Abraham po, he received his own son after 25? 25. After 25 years. 그리고 또 하나 기도는 하나님이 더 좋은 우리가 구하는 것보다 더 좋은 것으로 주셔요. At yung sa panalangin po natin, madalas po na gusto pong ibigyan po tayo ng Diyos ng mas maganda pa. 아멘. 아멘. 여러분 어떻게 해야 돼요? Do you believe Jesus is the Christ? Jesus is creator. Si Jesus ang tagapaglikha. You are tonight king and hari and pari and sacerdote. Ang inyong tunay na hari, pari at propeta. 아멘. 아멘. 그래서 그 이름을 사용하는 게 뭐냐? 기도예요. Kaya using that name is sa pamagitan through prayer po. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 예수 이름의 능력과 권세를 누릴 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. Nagpapasalamat po kami for giving us the blessing po and grace na gamitin po ang pangalan po ni Jesu Cristo. 필리핀과 동남아 237 5천 종족
을 살리기 위해 우리 사랑하는 렘넌트와 우리 성도들을 불러주신 것을 믿고 감사합니다. Nagpapasalamat din po kami at naniniwala na tinawag niyo po ang mga church members po na to, maging ang mga remnants po towards saving po ito pong Pilipinas at maging ang lahat po ng lugar po dito. 하나님의 능력이요 하나님의 지혜가 되신 그리스도 예수의 이름을 마음껏 사용하는 우리 성도들 되게 하옵소서. Naway sila po ay maging mga members at disipulo po na patuloy po na tatanggapin po ang pagpapala po na ito. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag ni Hesus Kristo, 하나님의 무한하신 사랑하심과 walang hanggang pag-ibig ng 성령의 Diyos, 역사하심이 pagkilos ng banal na Espiritu, 237 5천 종족 복음화와 치유 사역을 위해 부름받은 우리 사랑하는 성도들 위해 ay mapasakamay po ng lahat po ng mga members na tumanggap po ng pagtawag po mula sa inyo upang iligtas po ang kapanahunan ito. 특히 우리 렘넌트 전도자들 위해 At para din naman po sa mga evangelist at mga remnants, 이들의 미래와 이들의 꿈 위에 sa kanila pong kinabukasan at mga pangarap, 사랑하는 우리 앱자 지역 위에 and upon this region of EPSA, 그리고 필리핀과 온 열방 위에 upon this country Philippines and all nations, 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. be with you all forever and ever. 아멘. Amen. Amen. 아멘. 할렐루야. 잊지 않은 오늘 예배 성공했습니다. Sabihin niyo sa bawat isa, ikaw ay nagtagumpay sa worship. 당신은 Ay nagtagumpay sa worship. 당신은 하나님이 기뻐하는 사람입니다. So, because of you